Yun, amazing morning po. Team Eagles, ayan, grabe naman yan. Palakpakan naman natin. Virtual clap naman po tayo para kay Mentor Elmar or Mentor Mark. Hindi ko alam kung ano yung pinakatawag sa no. Ayan, anyways, napakalupit ng host natin for today. Napaka-exciting, ano? Napaka-excited niya and I hope makuha ng lahat yung excitement from our host kasi syempre maganda ito yung simula ng araw natin, di ba? Tama po ba mga mentors? So amazing morning po sa lahat ng mga nandito right now. And gusto ko rin pong pasalamatan syempre ang ating Mother Eagle, Mentor Erica Roma Sureda na nag-invite po sa atin sa araw na to para makapag-share kasi alam niyo po ang Team Eagles isa po ito sa mga pinaka-idol natin na grupo. 'Di ba? Kasi nakikita talaga natin kung gaano kalakas, gaano kagaling and imagine no, yung mentor natin Diamond na. And for sure, marami dito yung magiging mga next na Diamond, tama po. And gusto ko rin pasalamatan syempre ang core ng Team Eagles, no? Hindi ko na po isa-isahin pero alam niyo po na ang um, foundation ng grupo na to ay nakasalalay din sa mga core leaders ng Team Eagles, 'di ba? Kaya palakpakan din natin kung hindi dahil din sa kanila ay wala din tayo dito. So, ngayong araw po ay i-share lang din naman natin yung journey and later on if may mga questions po kayo, pwede po tayong mag-ask. And siguro request ko lang din na mas maganda siguro no kung makita natin ang mga participants natin. Okay, kasi alam ko sabi ni Mentor Ikay mga artistahin daw po yung mga Team Eagles. Ayan, tama ba 'yon? Oo, nakikita ko lang na artista si Mentor, eto idol ko 'to si Mentor Jeremiah. Yan, si Mentor Mark, si Mentor Hanilet, ayan. Okay, ang dami na, ayan, nag-o-open na po sila ng camera. 'Di ba? And also, if ever no, baka may mga members po tayo, mga bagong members and baka makarelate sila no sa mga magiging story po natin kaya papasukin po natin, paramihin po natin yung mga nandito po sa Zoom natin. Okay po ba 'yon? So, bago tayo mag-start, tanong ko lang sino po yung mga first time po akong makita, marinig na makapag-share po. Okay lang ba type tayo diyan I am or mas maganda kung magtataas tayo ng kamay. 'Di ba? Parang offline na talaga. Okay, kahit naka-online tayo, ramdam natin kapag nakikita natin na may mga actions yung bawat isa po sa atin. Ayan, ang dami. Madami pong mga first time. Okay. Kung first time mo po, good news. Kasi first time ko rin pong mag-share sa team natin. Okay, kaya it's a tie para sa ating dalawa. So maganda yan, magka-connecta agad tayo on this day. Okay, so my name nga po is Giancarlo Signo. Dati po akong seaman or seafarer for 5 years. Ipapakita ko rin po sa inyo yung transition natin. Bakit nga ba tayo naging isang uh, distributor ng I Am Worldwide? Bakit ito yung pinurso po natin? So share ko na lang yung screen, makakapag-share na po. Ayun, pag-share na. Okay. Babala lang po, no? Warning, wag po kayong magugulat sa mga makikita niyo po. Oo. Rated PG. Okay, hindi naman SPG. Rated PG lang, di ba? Oo. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga susunod na kabanata nito. Okay, eto na. Simulan na po natin. Di ba? Unang slide pa lang nakakatakot na. Ayan. Wag po kayong malilito, no? Hindi po yan panakot sa daga, pero ako po talaga yan. Yung picture na yan, this was taken before nung tayo po ay pumasok sa school na para maging isang seaman. Actually, hindi ko naman po pangarap yung trabaho ko. Yung pagiging seaman, kaya po ako nag-seaman, hindi dahil sa gusto ko yung job na yon, kundi dahil saan? Dahil gusto nating makatulong sa pamilya. Tama po ba? In short, gusto po nating kumita ng pera. Yan talaga yun. Para makatulong ka sa pamilya mo, kailangan mo ng pera. That's why po tayo, pinili po natin yan. And good news din kasi yung pinasukan po kasi nating school, libre na lahat. Tuition, pagkain, dormitory, lahat po yun, libre na. Ang gagawin mo na lang, magte-training, tsaka mag-aaral. Kaya naman po, 'di ba? Sabi ng nanay ko, "Nak, yan na lang yung maipapamana namin sa iyo, no? Yung education. Kasi kapag ikaw nakapagtapos,
maganda ang future na naghihintay sa'yo. Kaya naman po, hindi lang tayo basta nagsunog ng kilay, pati po buong katawan nadamay, tama? Kasi buong katawan natin sunog, eh, gano'n pala yung mararanasan ko diyan sa school na 'yan. Akala ko naman ay, exciting ano, akala ko naman ay talagang puro ano lang, aral-aral lang, yung pala ganyan pala yung mararanasan natin. Pagulong-gulong, 'di ba? Para palang military type, okey? So, ang nasa isip ko lang kasi libre kasi 'to, 'di ba? Sayang naman kung hindi ko 'to grab kasi mahirap lang po kami and wala pong ano 'no, walang enough na pang-tuition para sa school. So, why not maximize natin 'yan. And, hindi madali ano, hindi madali yung buhay diyan sa school na 'yan. Diyan din po galing si Mentor RJ, Gole Cruz, tsaka si Mentor Dave. Okay, pare-parehas po kami ng school na pinasukan, pare-parehas po kami ng naranasan. Okay, pare-parehas pong mukhang itlog before, gano'n po talaga. Pero wag po kayong mag-alala kasi may transformation naman 'yan, 'di ba? After 4 years, oh, 'di ba, para na pong si Cardo Dalisay, tama ba? Okay, and, sabi ko nga, eh, Buk talagang inaral din natin or talaga namang inayos natin ang pag-aaral natin. Kaya we graduated as a cum laude po 'no, sa school na 'yan. Meron po ba dito na mga naka-achieve din sa kanilang, ah, degree 'no, ng high honors, higher honors, 'di ba? Highest honors, 'di ba? Latin honor, okay. May mga ganyan kasi 'no, nakaka-relate na kaya nagjo-join sa I Am Worldwide kasi nakaka-relate dun sa background nung mentor. Merong nag-join nung nakaraan sa amin, nag-Jade package kasi alam niyo sabi niya, yung mentor yung nagpaliwanag sa kanya cum laude, eh, cum laude din siya. Sabi niya kung kaya niya, kaya ko din dapat. Oh, kaya gano'n po 'no, nag-join ng Jade sabi ko, "Uy talaga." Ang galing 'no. So, dahil din diyan sa award na 'yan, nagkaroon tayo ng chance, nagkaroon tayo ng opportunity na makapagtrabaho kaagad. So, ang napakahirap pong mag-apply ng trabaho. Sino po yung naranasang mag-apply ng trabaho po? Ayan. Mahirap, tama po. Kailangan kumpleto ka ng documents, kailangan pupunta ka, kailangan maayos ka, et cetera. Ngayon, sa amin po, ah, wala na kaming dinaanan na pag-a-apply, diretso na. Dahil dun sa credibility natin, dahil sa school na pinasukan natin, diretso na po ako ng pagsakay ng barko. Yung mga kasamahan ko, sabi nila, or yung mga kasabayan ko na galing sa ibang school, sabi nila, inabot kami ng 1 year, 2 years. Yung iba, meron dun 5 years ang inabot ng pag-a-apply para lang makapasok. Sobrang tagal. Pero tayo po dahil galing nga tayo dun sa school na 'yan, naging maganda yung credibility natin, diretso pasok na kaagad. And ayan naman po yung trabaho po natin sa barko. Sa barko, at 'pag sinabing seaman kasi 'di ba, lalong-lalo na sa mga taga-Pilipinas, 'pag sinabing seaman, ano po yung pumapasok po sa isip po natin? 'Yan, type natin diyan. 'Pag seaman, ano po yung pumapasok sa isip natin? Mapera. Akala ko sasabihin manloloko, eh, hindi po, ha. Hindi po manloloko, ha. Pero marami daw pera, 'yan. 'Yan yung ano, bansag talaga sa atin. Kaya lahat na lang ng mga friends natin ang sasabihin, "Pakape ka naman." O kaya naman sasabihin sa atin, "Size 8, size 9, size 10 pag-uwi." Akala mo ang laki ng inambag, eh, 'no? Hindi naman sila nag-push up, hindi naman sila naghirap sa school, tayo naman, tama ba? So, diyan po, yes, totoo naman na yung income natin mas mataas compared sa Pilipinas. Kaya nga po tayo ng ibang bansa, eh. Kasi yun talaga yung promise niyan, yung makakapunta ka sa ibang lugar, tapos malaki yung income mo lalo na kung mataas yung ranggo mo. Kaya naman ini-aim talaga natin na tumaas yung rank natin diyan. At the age of 23 po, third engineer na ako. So ang ibig sabihin po ng third engineer, pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa department namin. Chief engineer, second, and then third engineer na. Pangatlo na. So kapag kapangatlo ka na, ibig sabihin, yung sahod mo malaki na rin. So yes, yung income po natin, umaabot tayo around 150,000 per month. So kung ikaw kaya kikita ka ng 150,000 pataas sa loob ng isang buwan at the age of 23, pwede na or pwedeng-pwede na? Pwede na 'no, pwedeng-pwede na 'no? Sobrang laki. Niloloko nga ako ng mga
crewmates ko eh. Kasi kahit sila, chief engineer second, may pamilya kasi sila, tayo binata pa. Sabi nila, ikaw yung pinakamayaman talaga dito. Kasi wala kang kahati sa sahod mo. 'Di ba? So, kaya tama naman, no? Pwedeng-pwede talaga. Ngayon, dun sa income na yun, alam niyo po mga mentors, bago tayo kumita nun, syempre may kapalit yan. Hindi lang tayo basta kikita ng malaki. Ito yung pinakauna, 24/7 on call. Kahit anong oras, pwede kang tawagan. Halimbawa, nagpapahinga ka, 'di ba? Nanonood ka ng let's say movie ng Korean, 'di ba? Sa mahilig diyan sa Korean, I hope wala nang mahilig dito. So dati kasi ganyan yung habit natin sa barko, nanonood tayo ng mga movies every time na free time tayo para lang mawala yung boredom. Okay? So, pag tinawag ka, kailangan nandun ka. Minsan nangyayari po, 2:00, 3:00 na madaling araw, yung tipong kakatulog mo pa lang, kailangan mo na ulit magising, kailangan mo na ulit magtrabaho. Dito talaga yung tipo na whatever it takes, kailangan nandun ka. Nasanay na tayo sa ganun. Na pag tinawagan ka, nandun ka, hindi pwedeng hindi. Diyan din tayo nasanay na bawal magkasakit. Tama po? Bawal magkasakit, kailangang alagaan yung sarili kasi pag nagkasakit ka, apektado yung trabaho mo. Next, diyan ko rin ina-appreciate yung pahinga. Kasi hindi mo alam, anytime pwede kang tawagan. Anytime may trabaho ka. Kaya napaka-importante sa isang seaman yung magpapahinga siya after ng duty hours niya. Tama po? Next, yung makina ng barko, I am an engineer po kasi, no? Kaya yung workplace natin is sa makina ng barko. Imagine niyo na lamang po yung makina ng sasakyan. Nakakita na naman po ano ng makina ng sasakyan. Imagine niyo po na yung makina na yun, palakihin niyo. Palakihin niyo siya ng 3 to 4 story building. Malaki pa po sa main office natin. O, ganun kalaki po yung makina ng barko, yung workplace po natin. Kaya hindi po siya biro. Okay? Tapos ilan lang yung crew? 20. Sa engine department, 10 lang. 'Di ba? Sobrang unti. Sobrang konti lang po ng ating kasamahan. Kaya ang bigat ng trabaho, sobrang init pa. 'Di ba? Generators, main engines, sobrang init po niyan. 'Di ba? Pag ginawakan mo yung makina ng sasakyan, sobrang init. Ganun na ganun po ang makina ng barko. 'Di ba? So, ano pa? Siyempre bata tayo, 23, third engineer na. So may pressure sa atin kasi siyempre di pa naman tayo eksperyensado, marami pa tayong dapat malaman, and pine-pressure tayo every time na mayroon tayong trabahong ginagawa. Lalo na mag-isa lang tayong Pinoy sa barko. O di ba? Para talagang ano no, duguan po talaga. Duguan ng ilong, duguan ng ano, di ba? Ganun po yung naranasan nating trabaho. Ngayon, may bonus pa yan, no? May bonus pa po tayo nakuha. At yung bonus, hindi po yun yung bonus na pera, katulad sa I Am Worldwide. Ang bonus doon, yung makaka-encounter ka ng mga bagay na hindi mo talaga naisip na ma-encounter mo. Etong high waves, hindi man yan yung picture or hindi man yan yung naranasan ko, pero naranasan ko po na parang 10-meter height yung waves. Parang tsunami. Parang ganun yung waves sa dagat, lalo na pag may mga bagyo. Yung tipong sobrang taas na ng barko namin pero inaabot pa rin siya ng waves kasi nga 10 meters. Yung 10 meters pagka 3-story building din yon. Ganun kataas po yung alon. 'Di ba? Akala natin sa movie lang, hindi po, nangyayari talaga siya sa totoong buhay. Hindi biro. Opo, naka-life jacket na nga kami nung isang beses na naranasan ko siya eh. Kasi tumatagilid na yung barko. Buti na lang hindi po lumubog, kasi sana wala tayo ngayon dito. 'Di ba? Next, ito hindi ko naranasan, pero there is a very high risk of having a fire. Dahil sa sitwasyon, dahil yung barko po, punong-puno rin niya ng langis. Punong-puno po yan ng stored oil para sa biyahe. Okay, may mga tangke po kami at anything na pwedeng mag-spark doon, pwedeng ikasabog ng barko. Okay, next. Hindi rin natin naranasan pero meron ding risk of pirate attacks. 'Di ba? At kaya ang dami naming mga trainings about pirata.
So, hindi lang siya one piece. So, hindi po sila naghahanap ng one piece. Naghahanap po sila ng ma-hijack. Naghahanap po sila ng mga hostage. Kasi ang laki ng value kapag ka ng hostage. Dati, nagnanakaw lang sila. Nagnanakaw lang sila ng mga gamit. Ngayon hindi eh. Ang ginagawa nila, hino-hostage na talaga nila yung tao kasi ang presyo po per tao is umaabot ng milyon. O, 'di ba? Kaya sabi nila, kung hahataw lang din naman, itotodo na nila. 'Di ba? Itinodo rin eh, no? Opo, ganun talaga. Kaya ang laki, ang daming mga issues ng ganito. Okay? Ayan. So, syempre, long distance communication din, malayo din tayo sa pamilya. Normal naman to sa isang OFW. At yun yung mga ilan sa mga bonuses natin. Ngayon, may tanong po ako, kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon ko, um, kung ikaw yung nasa sitwasyon na malaki nga yung sahod mo pero ang dami mo namang risk. Ang dami mo namang kailangang i-sacrifice. Magsisiman ka pa kaya? Yan, tanong natin diyan sa lahat po, no? Kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ko, malaki sahod mo pero ang dami mong kailangang i-sacrifice. Would you still be will you still continue your profession? No? Ayan. Yung sagot ko po diyan, yes. I was ready to sacrifice. I was ready para tumuloy. Kasi yan na yung profession ko, yan na yung linya ko eh. Aalis pa ba ako? Diyan na ako kumikita eh. Aalis pa ba ako? Pero alam niyo po, merong isang rason kung bakit ako napunta sa I Am Worldwide. It is because of this. Naranasan po kasi natin na no contract, no money, or no work, no pay. Contractual po kasi ang seaman. Kapag tayo po ay nasa barko, or may bansag nga sa atin parang isda, kapag ka nasa tubig buhay, kapag ka nasa lupa naghihingalo. Kasi kapag nasa dagat tayo, may income na pumapasok sa atin. Pero pag nasa lupa, lahat ng pera natin palabas. Naranasan ko yun, no? Akala ko makakasakay na ako after 3 months. Kasi nga, bakasyon lang, 3 months lang eh. Pero alam niyo po, sabi sa akin ng opisina, pasensya ka na, wala pang sakay, maghintay ka muna. Imagine niyo po yun, wala na akong pera. Naubos na yung ipon ko. So anong mangyayari sa buhay ko? Tama po? Ayoko nang manghingi sa parents ko kasi kaya nga nila ako pinag-aral para kumita ako ng sarili kong pera eh. So nakakahiya na. Kaya naman sabi ko talaga sa sarili ko, hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwede na dumating sa time na lagi na lang akong walang pera. Kahit pala malaki ang sahod, pag puro palabas po yung pera, mauubos din yan. Kaya na-realize ko kailangan ko po ng sideline. Sino ba yung mga part-timer dito? Type 1 sa mga part-timers. O kaya tayo nag-part-time kasi gusto natin na magkaroon ng additional source of income. At yan lang din yung gusto ko po. Yan lang din yung gusto ko. Yung magkaroon ako ng sideline na pagka nasa lupa po ako, habang nagbabakasyon, may pumapasok pa rin na pera. May iniisip ko, ano kaya yung pwede? Ano kaya yung pwede kong gawin? Ngayon, nakita ko yung post ni Mentor RJ, yung isa sa mga Diamond Elite executive na rin ng company. Nakita ko yung post niya about I Am Worldwide. Nakita ko, kailangan magbenta, kailangan mag-invite. Pero nagtanong pa rin ako sa kanya. Kasi alam niyo po kung bakit. Ask me why. Bakit pa rin na tayo nagtanong? Nagtanong tayo kasi yung tao na yun katiwa-tiwala. Sabi ko, bro, mukhang maganda yung I Am Worldwide, oh. So hindi niya ako in-invite, ako yung nagtanong. Na-attract ako dun sa post niya. Mukhang maganda kasi. So in-explain niya sa akin, yun na nga, wala talaga networking pala talaga yung papasukin natin. Pero sabi ko nga, kung pinasok niya, bakit hindi ko i-try din? Wala naman sigurong mawawala. Tama ba? Lalo na kung walang-wala din tayo. So nag-start tayo habang nasa barko pa, habang may pera pa. Kasi pag umuwi ako, ubos na naman yan. Tama? Hindi ko na naman maiisipan. At lalo na, nagbabakasyon.
Kaya habang nasa barko, nag-decide na rin talaga ako. Ngayon, pag-uwi ko po, ayan. Ay, nakalagay din pala diyan, no? You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ito yung tumatak sa akin na quote nung nag-i-start po tayo kasi sobrang mahiyain din natin. Naging cum laude tayo hindi dahil magaling tayong magsalita or magaling tayo sa tao, naging cum laude tayo dahil lang sa written, 'di ba? Kasi dati puro right lang eh. Pag tama yung mga ano mo, yung mga sagot mo sa exam, okay na eh. Pero dito sa network marketing kailangan marunong ka, kailangan maayos kang magsalita or makapag-ano ka talaga, marunong ka sa sales, 'di ba? Pero nung nakita ko 'to, nung napakinggan ko 'to, sabi ko, "Oo nga 'no, hindi mo naman kailangan maging magaling agad. Gagaling at gagaling ka rin kapag kinontinue mo." So eto na, pagbalik ko po ng office or pagpunta ko po ng office. Actually, ang promise kasi sa atin is yung single account policy na kapagka may mga nag-join, magiging under mo na, tama ba? May mga nag-join ba dahil diyan? Yung sabi sa'yo nung ano, nung taong nag-invite sa'yo, "Mag-join ka na ngayon kasi lahat ng mga kakausapin ko possible maging, under mo." Gano'n yung sabi sa akin. So ako naman, sige join tayo. Ang nangyari po sa akin, pagtingin ko ng account ko, sabi ko, "Bakit gano'n? Akala ko ba lahat ng mga sasali, ilalagay under ko? Bakit isang copper lang yung nakalagay?" Isang copper lang yung nakalagay, 2 buwan na. Parang wala naman yatang nangyari, sige okay lang, magkano lang naman 40,000, sige kikitain ko pa naman yan, kukunin ko na lang yung products para naman mabawi ko yung puhunan ko. Gamitin ko na lang yung product. Ngayon, on my way, yung nung pumunta ako ng office wala yung mentor ko kasi sumakay siya ng barko, may ibang nag-entertain sa akin yung apply namin. Ang ginawa niya, in-explain niya sa akin, so gano'n pa rin naman, pero hindi ko pala talaga ano 'no, naintindihan yung spillover, tapos hindi ko nakita kasi pagbukas namin ng online account ko, dun ko nakita yung 30 na executive account na pumasok sa akin. Sabi ko, "Grabe oh, ang daming gold, ang daming platinum." Ang nasa isip ko po, alam niyo po kung ano yung nasa isip ko? Ang nasa isip ko, "Just for you." Sabi ko, "Just for you na ako nito kasi ang daming tao under ko, eh, paano kaya i-claim 'yan?" So sabi ko dun sa mentor, "Tara punta tayo ng office." Umuulan pa that time, umuulan, sobrang lakas nga ng ulan nun, eh. Tapos alam niyo po yung sapatos ko yung tatak Puma, alam niyo yung Puma? Opo, pumapasok yung tubig, basang-basa po yung paa ko that time. 'Di ba, nung pagpasok ko sa opisina ayun na, 'di ba, dun na po natin nakita ang katotohanan. Expectation versus reality, spillover is points, hindi po just for you, 'di ba? Okey, nagkamali ako, 'di ba? Eh, gano'n talaga, eh, bago kasi tayo hindi natin naintindihan. Ngayon, ang naintindihan ko nung nandun po ako is yung culture, naintindihan ko na dapat may gawin tayo, na may makakasama tayo dito katulad niyan 'no, yung nasa right side na picture, from the start nandiyan na yung mentor natin si Coach Mike. Yun yung kagandahan ng negosyo. Kahit wala ka, possible yung mga tao mo puwede yang maturuan, puwede yang matulungan kapagka kinokonekta natin sa mentor natin. Katulad ngayon, tama? Katulad ngayon, imaginin mo, kung ikaw meron kang member tapos, wala pa dito, dapat pinapapasok mo. Kasi may matututunan at matututunan siya nang hindi na ikaw yung kailangang mag-explain. Ang kailangan mo na lang gawin, makinig, kasama siya. Ang kailangan mo na lang gawin, pilitin mo yung napa-join mo na makasama mo kasi ganun yung tulungan na promise ng company natin. Matutulungan ka namin if you will learn more, 'di ba? You can earn more if marami kang alam. So from the start nandiyan na talaga yung mga mentors natin. Eto, nakakatuwa po 'no, kasi ginawa natin. Sabi ko, "Sige, wala naman akong ginagawa sa bahay kundi matulog, mag-basketball." Eto na po ang ginawa natin. Kumita po tayo, ang laki ng kinita ko, ₱4,000. 'Di ba kung ikaw kaya 'no, after 5 months kumita ka ng ₱4,000, tutuloy ka pa, okey? Yan po ay hindi dahil sa hindi maganda yung company natin, napakaganda ng company natin. Resultado ang mga mentors. The reason kung bakit ganyan po kalaki
ang kinita natin dahil sa sarili natin. So ayaw kasi natin ilabas yung potential natin dati. Hirap na hirap tayo, 'di ba? Na mag-share tapos kinakabahan tayo pagka nagpe-present, alam mo 'yun? Takot na takot tayo mag-invite ng tao kasi ang tawag diyan, kapag nag-invite tayo ni-reject, masakit. Kaya 'yun po yung naranasan po natin. Sabi ko, ang hirap pala, no? Pero okay lang, good, ano pa rin, positive pa rin. Nakangiti nakangiti pa rin tayo. Yang ngiti na yan, yan na po yung ngiti ko before, 'di ba? And masaya po ako that time nung kumita ako ng ₱4,000. Be grateful kasi lahat ng mga malalaki nag-start yan ng maliit. Lahat ng malaki nag-start yan ng maliit. Sabi ko sa sarili ko, this is the first time na kumita ako outside seafaring. Bakit hindi ako matutuwa? Tama ba? Kung ikaw, sanay ka sa profession mo, sa ginagawa mo ngayon, lalo na kung trabaho yan na ang sahod ay mga 30, 50,000, ako sinasabi ko sa'yo, kahit maliit ang income mo sa simula, ituloy mo lang. 'Di ba? Lalaki at lalaki din yan. Ito yung unang activity ng I Am Worldwide na na-attendan ko nung 2017 po ito. Nakikita niyo po ba ako dyan? Malamang hindi. Nandun ako sa pinakadulo po. Pinakagilid, pinakadulo. Halos hindi ako makita sa picture kasi nga mahiyain tayo. Ngayon, sabi ng mga mentor ko, dito hindi mo kailangan maging magaling, kailangan mo maging matatag. Kung sino daw yung nagtutuloy-tuloy, siya daw yung yumayaman. Kung sino ang natitira, matira mayaman. Okay? Matira mayaman. Ang dami niyan, nasa 20, 30. Alam nyo, ang daming nawala. 6 na lang kami na natira dyan sa picture na yan. Yung 6, lahat yon car achiever. Lahat ng yon elite executive. Lahat ng yon milyonaryo. Lahat ng yon may sari-sariling grupo. Kaya totoo pala talaga na lahat ng mga maiiwan, matitira. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nandyan sa ano, no? Nasa Zoom. Tingnan mo yung name. Name na lang kasi yung nakikita eh. Tingnan mo yung name ng kasama natin ngayon. Pagka name lang yung nakikita mo, nako, inaasahan ko, mawawala yan. Kasi hindi nagpapakita eh. Oo. Pero kung nakikita ko yung picture, ano yan, mag-i-stay yan. Nanakot po eh, no? Ganun talaga, pasensya na po. Pero ganun talaga siya eh. Kung sino yung laging nakikita, siya yung nagiging successful. Kung sino yung laging kasama, siya yung nagiging successful. Kung sino yung laging natitira, siya yung yumayaman. Ito nga po yung nangyari sa akin. Alam niyo po, after this event, ako din mismo nawala. Kaya learn from my mistake po. At hindi po ako nawala ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Nawala po ako ng 2 taon. So I've become inactive from 2017 to 2019. Kasi nag-focus tayo sa pagsisiman, kumikita tayo doon, tapos wala naman akong resulta na nangyayari sa IAM. Hindi ko nakikita yung resulta. So baka may mga ganun kasing tao na mens, tinaningan yung yung sarili niyang hataw. Mens, pag hindi ako kumita within 6 months, titigil na ako. Baka hindi para sa akin to. 'Di ba? Baka hindi kasi para sa akin to. Mens, 1 taon na akong humahataw, wala pa akong sasakyan. Hindi yata para sa akin to. Kung iniisip mo na hindi para sa iyo to, hindi talaga. Hindi talaga mangyayari yung mga bagay na gusto mo. Kasi ang mindset mo, baka hindi para sa iyo. Pero kung sinabi mo sa sarili mo, hindi, para dito ako. Malaking future na naghihintay sa akin. Magiging para sa iyo to. Ngayon, mga meds, bumalik po ako, hindi dahil sa resulta lang ng company. Lumalaki yung company that time eh. Lumalaki yung company, tapos yung mentor ko, nagkakaroon na ng resulta. Pero ang isang tumatak talaga sa akin ay yung sinabi ng mga mentor natin na madali lang naman kasing malaman ng future. Tingnan mo lang kung ano yung ginagawa ng mga taong nauna sa'yo. Kung ano yung ginagawa nila ngayon, yun yung gagawin mo in the future.
Kung ano yung sitwasyon ng buhay nila ngayon, yun yung magiging sitwasyon mo in the future. Meron akong senior, meron akong third engineer ko dati na napakagaling, napakabait, napakasipag. Sabi ko, idol ko to. Idol ko to. Gagayahin ko to. That was 2013. 2013 pa ha, nung na-meet ko yung tao na yun. 2023, alam niyo po yung posisyon niya, tumaas siya ng isang ranggo. Pero 10 years na ang nakalipas. 10 years na. Magkano yung dagdag sa sahod? Yes, malaki naman. Let's say 150 ang nadagdag. 100, 150. Pero it took him 10 years na pagtatrabaho. Dito sa I Am Worldwide, nakita ko sina mentor may mentor. Lahat ng mga mentors natin, 1 year naka-Audi R8. Second year naka-Ferrari na. So sabi ko, mas gusto ko yung buhay nila compared sa buhay sa pagsisiman. Kaya doon po ako nag-decide, sabi ko, kailangan ko tong seryosohin. 2019, bumalik po ako. 2019. Nahiya pa ako nito kasi ito event to ng ano event siya ng blast nung bumalik tayo. And sabi nga nila, do not aim for the result of your mentor. Okay? Do not look on the result. Look on the process. Paano ba nila ginawa? Kasi kung paano nila ginawa, yun lang din yung gagayahin mo. Yun yung dapat mong daanan. Walang ligtas. Kung kailangan umattend ng event, attend ng event. Kung kailangan mag-training, mag-training. Kung kailangan mag-talk, mag-talk. Kung kailangan mag-mom, mag-mom. Kung kailangan na mag-provincial expansion, mag-provincial expansion. Kung kailangan umattend ng mga seminars, etc., kailangan yun. Attend ka. Walang ibang way. Walang shortcut. The only legal shortcut na meron tayo is yung mentor natin kasi siya yung nagtuturo sa atin paano natin siya gagawin. Tama po? Kaya ginawa natin. Ano ba? Sabi ko kay mentor, Mens, ano ba kailangan kong gawin? O, eto. Binigyan ako ng gagawin. Sabi sa akin, umattend ng team day. Dapat hindi ka mawawala. Dapat nakaayos ka, etc. Lahat ginawa natin. Nung una, walang resulta. Pero okay lang. Charge to experience. Experience lang lahat. Until such time, magkaroon din tayo paunti-unti ng resulta. Ito po ha, baka akala kasi ng iba, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Ito po patunay na tayo po, hindi tayo magaling. Okay? So, play ko lang po yung video. Ayan. Good evening sa lahat. So, ako nga pala si John Carlos Signo sa mga makakapanood ng video na to. Kakilala ko man o hindi. So, andito ako ngayon sa I Am Worldwide Office. Teka. Hello. Ayan. Andito ako ngayon sa I Am Worldwide Office. And ngayon is Friday and today is check day. So, background ko pala, ayan, medyo malabo dito. So, I'm a seafarer by profession, 24 years old. And patuloy pa rin sa pagsisiman, pero ginagawa itong business part-time. Kasi nakita ko yung opportunity na magbibigay sa akin ng extra income. So sa mga naghahanap ng extra income dyan, so eto, pwede to na pagkalitaan. And yung reason naman, ito, nagsiman kasi ako para may angat ang buhay natin. So, naniniwala naman ako na yung mga seaman, mga bayani talaga ng ating bansa kasi nagtitiis, nagpapakahirap na malayo sa pamilya, na magtrabaho sa inyong bansa. Para matustusan yung pangangailangan sa bahay. So, ayan. So, ayun, stop na natin, di ba? O, nakita niyo po mga mentors, ganyan ako nag-start. This was my first live sa buong buhay ko. Di ba? Takot na takot ako mag-live dati. Takot na takot po ako magsalita sa harap ng camera. Itsura ko pa dyan, itsura pa. Tama ba? Okay, kaya naman po mga mens. Pag tinignan mo yung sarili mo, this is your worst version. May better version ka pa. May igaganda ka pa, may ikakapogi ka pa. Tama po? So ito, nung
try tayo before na mag-present online or yes, online. At hawak-hawak natin whiteboard. May 24. So kung makasampu ka, meron ka naman yung 24 dun sa pang second batch mo. Unlimited, kahit ilan na ma-refer natin. Okay? Tapos, kada 5. Okay? Yan yung pinagdaanan natin. Kaya baka mamaya makarelate ka eh. Lalo na sa mga bago. Makarelate ka na, ay, nahirapan ako. Na i-insecure ako sa ginagawa ko kasi di ko alam kung tama ba, nagkakamali, madalas akong magkamali. Okay lang yan. Ganun talaga. Kung gusto maging successful, paramihan tayo ng pagkakamali, di ba? Kailangan madami kang maranasan din na mali para maging tamang tao ka. Okay? Lahat yun charged to your experience. Kaya ako gustong-gusto ko kapag may mga bago akong ginagawa. Alam niyo yung pag-hosting, hindi po ako marunong mag-host. Yung boses ko parang ibong Adarna, nakakatulog. Baka nga may mga tulog na po dito eh, 'di ba? Kasi yung boses natin hindi siya yung tulad nung iba na super jolly, yung talagang pang excitement, hindi ganoon eh. Pero okay lang. Okay lang 'yan. Kailangan mo lang siyang gawin. Tama po? Ito pa, ayan. Very important po yung pagkakaroon ng dream board. Sino na po ang may dream board? Type 2. Kung may mga dream board na. Kasi itong dream board na to, dati, sorry po mentor. Ayan, dati kasi, ang tingin ko sa dream board, corny. Imaginein mo graduate ako ng cum laude, tapos magugupit-gupit ako ng, alam ko naman kung ano yung gusto ko. Parang ganun po yung ko dati, ma-pride kasi dati. Tama. Pero sabi nga ng mga top mentor natin, walang naging top earner na na hindi gumawa ng dream board. Kaya naman, nag-yes mentor tayo. Gumawa tayo dream board. Meron diyan, naranasan ko talaga 'yun eh. Itong March 2020 na sasakyan, wala pa akong idea, wala pa akong grupo, pero sabi ko sa sarili ko, March 2020 magkakaroon ako ng sasakyan. At ang gusto kong sasakyan yung Toyota 86. Yung Toyota 86, no? So, di ko alam paano, basta gusto ko. Basta yan yung yan yung goal ko. At pagka malinaw kasi sa iyo yung goal mo, mas lumalapit ka. Mas lumalapit ka sa pagkuha nun. Pag alam mo na yung kulay, pag alam mo na kung matic ba yan, manual ba yan, ano bang sasakyan yan, magkano ba yan, saan ka kukuha niyan, di ba? Mas lumalapit ka dun sa pangarap mo. Once na alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. 'Di ba? So next, ito naman yung mga sample income natin before. 30,000, 50,000, 70,000. Pwede na pala, no? Pwede ka palang kumita ng ganyang kalaki kapag ka nandito ka sa Pilipinas. Kaya sabi ko, bakit ko pa kailangang magbarko kung pwede naman pala ako kumita ng ganyan kalaki sa Pilipinas? That is why we are a retired seafarer at the age of 24. 24 years old. Napakabata, no? Nakapag-retire, nag-decide na po ako na tumigil sa pagsisiman at the age of 24. Ganun lang din naman, mapapagod ka lang din naman. Eh di, hanap ka na kung saan ka mapapagod. 'Di ba? Ngayon, hindi naman laging ganyan ang income. Tama? Taas baba, depende sa hataw, lalo na kung bago ka pa lang. Pag wala ka pang stable na group. Tapos, biglang nag-pandemic. Ito yung isa sa mga pinaka nakapagpatigil sa buong mundo, yung COVID. Kasi hindi natin alam paanong actions yung gagawin natin. Even po kami, ang nangyari po sa amin, na-lockdown po kami sa Cavite. So wala pong internet, walang masyadong signal. Sabi ko, paano kaya namin magagawa yung negosyo? Pero sabi nga, kung gusto mo talaga maging successful, ikaw talaga gagawa ng paraan. Okay? Gumawa kami ng paraan. Ito ginawa namin, no? Naghanap kami ng spot sa bahay kung saan pwedeng magkaroon ng internet. Nakakita po kami sa may bubungan ng kubo namin. Sa bubungan ng kubo. Umulan, umaraw, nandyan po kami for 2 months. Kasi 2 buwan na walang alis talaga ng bahay. Okay? Kaya kung ikaw nasa bahay ka ngayon, ang sarap ng upo mo, ang sarap, baka mamaya ang sarap ng higa mo pa. 'Di ba? Kasi naka-wifi po kayo. You are very blessed.
Kasi dumating sa time na kami po, wala talaga. Eh kung may training, anong gagawin? Eh di akyat. 'Di ba? Akyat sa bubong. Dun lang kasi talaga po, literal hindi po tayo nagbibiro diyan. Hindi naman natin 'yan gagawin kung ano lang, for picture lang, hindi. Ginawa po namin 'yan kasi diyan talaga yung nararanasan namin. Okey? Sa bubungan po 'yun ng kubo namin and kung ikaw kaya yung dumating sa ganyang sitwasyon, tutuloy ka pa kaya? Puwede namang hindi na, eh. Sakay na lang kaya ulit ako ng barko, tama ba? Pero hindi, eh. Mas malaki kasi yung nakikita nating future dito at minsan masasabihan ka pang baliw, tama? Baliw ka, bakit? Ang ganda-ganda na ng trabaho mo, inalisan mo pa. Ang ganda-ganda na ng sitwasyon mo, ah, aayawan mo pa ba? Pero mga mentors, wag kayong mag-alala kasi hindi naman kasi sila yung nakakita ng vision kundi kayo. Tayo ang nakakita ng magiging future natin dito sa I Am Worldwide. Kaya nilaban natin siya. Ngayon mga mentors, yung mga next, eto yung mga naging resulta after natin yan. Okay? Ito na yung tinatawag na icing of the cake. So kung kanina nakita niyo yung hirap, nakita niyo po yung transition, ngayon naman, ito naman yung mga nangyari sa atin. Number 1 dyan, Rising Star Award. Kaya po ako naging mas active kasi inawardan po ako ng Team Titans, Rising Star. Okay? Hindi po income, hindi top ang pinakaunang award natin. Hindi ka agad magiging top. Start ka from scratch. Rising Star muna. Next. Yan, nakasama tayo sa Youth Empowerment Program. Nakasama po tayo dyan and then naging top mover din tayo ng Titans. Eh, ang Titans dati, that was 7,000, 10,000 members. Sabi ko, grabe, no? Makasama ako sa top niyan. Eh, hindi po biro. Tama. Pangarap ko yan, yung makasama lang sa top ng ng team natin, okay? Pero unti-unti po siyang unti-unti pala siyang lalaki. Eto na, nung, anniversary, 3rd year anniversary na-awardan po tayo na top 6 overall ng YEP. Then na-achieve din natin yung first ever travel incentive. Unang beses kong pumunta ng Boracay tapos libre. Tuwang-tuwa po ako diyan. Sabi ko, kaya pala 'no? Never ako nakapunta diyan kasi kahit nasiman ako wala naman akong friends na kasamang gumala kapagka nasa bakasyon. Kaya never akong nakapunta diyan. Pero sa I Am Worldwide, sa Team Blast po ito 'no, before, hindi lang pala ako basta pupunta ng Boracay, pupunta pala ako dun ng libre. Sarap 'no? Lalo na ngayon 'di ba may mga may mga pa-incentive po yung mga mentors natin. Naku, maximize niyo po. Ang sarap kahit let's say meron ka na sa I Am Worldwide, meron ka pa dito sa, ah meron ka pa sa team. You are hitting 2 birds, 3 birds in 1 stone. Ganun po kaya naku napakaganda mga mens. And then eto na, nakalagay dun sa dream board natin, March 2020, ma-achieve natin yung first car natin. Imagine niyo po ito mga mens even the pandemic times, na-achieve po natin yung first car po natin. At kung ano yung nakalagay dun sa dream board natin, yun yung nangyari. Kaya mentors, ngayon sinasabi ko po sa inyo, seryosohin niyo po talaga yung paglalagay ng or paggagawa ng dream board. Seryosohin mo talaga. Kasi kung ano yung nakalagay doon, tignan mo palagi, i-attract mo palagi, yun ang mangyayari. No, 'di ba? Tayo ang pinakaunang naka-sports car sa bayan natin. Imaginin mo yon. Walang ganyan po sa lugar namin. Wala kang signal eh. Sports car pa kaya? Tama ba? O, artistahin po yung sasakyan. Yung may-ari na lang ang kulang, 'di ba? Konti pa. Opo. Yun, dami nagpapa-picture sa sasakyan mo, pero sa'yo mismo, 'di ba? Pag sinabi, sa'yo 'yan? Oo, sa akin. 'Di ba? Kahit sino hindi makapaniwala eh. Sino ba naman tayo? Mahirap lang naman tayo eh. Pero nagawa po natin. Ayan, at currently, no? Dati, sinashare ko kasi Ruby ngayon. Emerald na last month, na-achieve din po natin yung Emerald rank. So thank you Lord. Isang step na lang ay diamond na rin tayo. Doon na tayo nakatingin sa pagiging isang diamond elite executive katulad ng mga idol natin. 'Di ba? So sample income. This was February to May 2021, 440,000. Kumikita po tayo ng 100,000 per month nang nandito tayo sa Pilipinas. Ang question ko, kung ikaw ganyan kinikita, magbabarko ka pa ba? 'Di ba hindi na?
Sabi ko dati hirap na hirap ako dun sa barko. Ngayon, nahirapan pa rin, mahirap naman talaga. Pero okay lang. Kasi sulit na sulit naman ang kapalit. Nandito ka sa Pilipinas, hawak mo oras mo. Ano pa bang hihilingin mo? Tama po? Nakasakay ka pa sa sa sarili mong sasakyan. Ano pang mahihiling mo? Eh dati nung nagsisiman ako, wala nga akong sasakyan eh. Dito, naka-sports car tayo. O next. Naranasan din natin kumita 292,000 in 1 week. Yun ang kagandahan kapag tayo po ay nag-just for you. 'Di ba? Kasi may bonus ka. Kung ikaw pala package mo mababa, I suggest na makapag-upgrade po kayo into Jade kasi para ready yung account mo. Akala natin nakakatipid tayo kapag mababa yung package pero mas malaki po yung nawawala po sa atin. Tama? Pag may mga naka-silver pa po dito, naku, hindi na po pwede yan sa atin. Kailangan i-upgrade mo. I-upgrade mo yung yung account mo, whatever it takes. Mas malaki ang sayang kapag hindi ka nakapag-upgrade. Malalaman mo yung sagot dyan in the future na pag tinodo mo na tong I am worldwide. And at the same time, yan kasi yung commitment level mo. Kung ang commitment mo pang silver lang din ang hataw mo. Pero kung Jade ang pinasok mo, Jade ang nilabas mo, gusto mo ang bumalik pang Jade din. Tama ba? Pang malakihan din. So karamihan po sa mga top mentor or lahat ng top mentor, lahat na makikita niyo po sa top, naka-highest package po 'yun. Naka-Jade package 'yan. Okay? So next, ito pinakamasarap oh. Imaginin mo yung partner mo kasama mo sa negosyo. Sino po may mga partner diyan? Type number 3. Huwag kang pumayag na yung partner mo hindi nag-IM worldwide. Dapat parehas kayo. Oo, para hindi ka mahirapang mag-explain. Sasabihin mo, love, may talk ako. Sasabihin sa'yo, sino yung babaeng kausap mo? Sabi, talk lang yun, ikaw talaga. Tama ba? O, kung nag-IM worldwide, edi naiintindihan. Sino yung kausap mo? Si ganito, ganyan. Okay. Tama? Madalas kasi tamang hinala eh. Madami akong ganyan. Mins, ayaw kasi ng asawa ko eh. O, sige. Sundin mo yung asawa mo para mawala yung pangarap mo. 'Di ba? Pero kung siya i-invite mo siya dito, pipilitin mo rin siyang makita kung ano yung nakita mo. Ang mangyayari sa'yo, nako, ibang klase. Kasi habang kumikita ka, kumikita din siya. Pwede na, no? Ganyang kalaking income. What if, ayan, ay, wait lang, ano nangyari? Meron akong na-miss out, wait lang po, mentors. Ayun. Okay. Pinalitan ko lang. Wala. Wait lang po ah. Okay, eto na. Nakikita na po. Ayun, nakita na. Hindi lang basta kumikita, no? Naging milyonaryo po kami parehas dito. Si Mentor MJ po ay dating beauty consultant, part-timer, working student, pero nung sineryoso po yung IM, naging milyonaryo na din. Saka nakakita niyan, 'di ba? Dito lang 'yan sa IM Worldwide, dito lang possible 'yan. Kaya naman seryosohin natin. And kailangan mong isama talaga yung mga pinaka-close mo na tao para sabay-sabay kayong maging successful. At naging ganyan po yung income natin, hindi lang dahil sa sariling effort. Credit talaga to sa buong grupo. Credit lang to sa buong grupo kasi kaya po tayo kumikita ng malaki kasi yung mga mentor, mga downlines po natin kumikita talaga. Sobrang dami po sa amin ang kumita ng 6 figures, 'di ba? May mga next na milyonaryo na, naka-line up na yung mga next na milyonaryo, 'di ba? Kahit mga bago, agad, nakakapag-mover, nakakapag-rank up, nagja-just for you, nagi-give me 5. Kasi yun yung promise natin eh. And yun yung goal. Yung hindi lang ikaw yung magaling, hindi lang ikaw yung malaking resulta. Pati yung mga members mo, lumalaki at lumalaki din yung result. Ito na, pinakamalupit.
Kung dati po, yung income natin, 4,000 pesos 5 months. Ito naman yung naging income natin from August 1 to September 28. At hindi pa po tapos yan, ano? Dapat pala mamaya mamaya. Mamaya pwede ako mag-post kasi may nadagdag pa siguro mga 40, 50,000 pa. Laki, no? Nag-start ng 4,000 pesos 5 months. Ngayon, 2 months, 1 million. Grabe lang. Hindi na talaga tayo to. Si Lord na to. Akala ko dati pang top mentor lang to eh. I mean, para sa mga taong nauna, para sa mga tao na may mga malalaking grupo na before, kala ko sa kanila lang. Pero darating pala talaga ang time na magiging sayo na. Pag dinaanan mo yung proseso, pati resulta magiging sayo. Kaya kung nahirapan ka, napapagod ka, napupuyat ka, nahirapan ka mag-build, lahat ng yun worth it, mga mens. Yung income na to ng pinakamataas na posisyon sa amin eh. Kung akong tatanungin, para ma-achieve ko yung ganyang income, dapat 35, 40 years old ako. Dahil sa opportunity na meron sa I Am Worldwide, di ba? From nag-back to zero pa tayo. Kasi wala naman tayong alam sa ganitong negosyo. It took me 4 years na hinataw siya. 4 years na hinataw na ngayon kumikita na ng ganyan. Yes, hindi siya consistent, pero palaki siya ng palaki. Nung nakaraan, ang weekly ko lang po para lang may idea. Ang weekly ko sige, lahat na lang, no. Dati nag-start siya ng 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Ngayon, ang goal ko na kasi ngayon 100,000 per week. So kapag hindi tayo kumita ng 100,000 per week, parang malungkot tayo. May problema, anong problema, 'di ba? Ganon. Ganon yung feeling. Pero very grateful tayo kasi ang bilis lang, exponential yung pwedeng mangyari sa iyo kapag ka tinodo mo. Exponential siya. Pakinggan mo to kung nandito ka. Check mo to kung nandito ka kasi kung ano yung resulta ng mga mentor natin ngayon, mangyayari at mangyayari sa iyo. Mga mens, hindi pa ito yung pinakamalaki. Kasi maraming kumikita ng malaki. Mentor natin, nandiyan na nga yung pinaka walking dream board natin. Nakikita niyo ba yung future niyo? Tingnan niyo lang po yung mentors niyo. Yan po yung future niyo. Kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon, yan yung mangyayari sa iyo for sure pagka ginawa mo rin yung ginagawa nila. Yung mentor ko ngayon, 1 million per month na. Grabe, doon ako nababaliw eh. Imagine mo, nag-message lang ako sa taong yon. Mentor RJ. Message lang naman ako na parang interesado ako dyan eh. Halos kasabayan ko lang din eh. Pero ngayon 1 million per month na. Bago lang din sa network po yun. 'Di ba? New blood, first network company din. Tayo first lang din, no? First and last, 'di ba? First and last na 'to. Sa ganda ba naman ng programa ng company natin? Aayaw ka pa ba? 'Di ba? At mentors again, hindi pa po ito 'yon. Hindi pa ito 'yon. The best is yet to come. Marami pang mangyayari. Kaya dapat magtuloy-tuloy ka talaga. At ito po may first car, nagkaroon ng second car. Yung second car natin ay talagang pangmalakasan na po. BMW Z4 top down na. Check nyo na lang po kung magkano yung presyo, di ba? First din po ito na top down dun po sa lugar natin. Ngayon, hindi lang basta Z4 po ang nakikita ko dyan. Pagka tinitingnan ko yung sasakyan na yan, ang nakikita ko, Lambo. Yan. Tama. Lambo yung tingin natin dyan. Yun yung vision natin na pwedeng mangyari. Tapos sinasabi pa ng mga bata, 'di ba, pag nakakita, "Uy, Lambo." 'Di ba? Akala nila Lamborghini talaga no.
Dagdag motivation 'yun 'pag nakikita ng mga tao at napakasarap po sa pakiramdam 'yun mga meds, sa totoo lang. Akala ng iba baka akala ng iba, kaya tayo naglalabas ng ganyan is para sa sarili natin lang, para sa team lang. Alam niyo po hindi, meron pa. Kasi maraming tao 'pag nakikita po yung sasakyan na ganyang kaganda, ngumingiti. And it is a sign na kahit gaano karaming problema yung nai-encounter ng isang tao, 'pag may nakitang maganda sa'yo, ngingiti at ngingiti yan. You will be a channel of blessing, you will be channel of smile. Ang sarap sa pakiramdam 'pag nakikita mo yung, "Wow, ang ganda, grabe." Si gano'n, 'di ba? Ang sarap mga mens. Ma-inspire ka din talaga, mamo-motivate ka rin talaga every time na may magsasabi sa'yo ng ganyan. Kaya we're still aiming for more kasi marami ang nakatingin sa atin. Ngayon, pare-parehas po tayong tinitignan. Ikaw, sure, tinitingnan ka na makakilala mo, kaibigan mo. Kaya wag kang papayag na wala kang resulta sa ginagawa po natin. And hindi lang tayo ha. Ayan, nakalagay po 12 car achievers. Right now po, hindi ko po mabilang eh. Kasi may mga naglalabas ng sasakyan, parang nasa 20 plus. Basta nasa ganun na po kami. 20 plus car achievers na sa team natin. Nag-start sa isa. At karamihan po sa mga may sasakyan po sa amin ay first time na magkaroon ng sasakyan. O, bigyan ko kayo ng sikreto, bakit ments ang daming naglalabas sa inyong sasakyan? Kasi po naintindihan po namin na bago ka magka-supercar, kailangan mo muna ng first car. Hindi ka pwedeng tumalon sa highest level kung hindi mo man lang magawa yung first level. Okay? Tapos dito po mga ments, gusto mo maging successful, hindi na question kung magkakasasakyan ka. Kung gusto mo talagang maging successful, gusto mong gumanda yung buhay mo, dapat hindi na question kung magkakasasakyan ka. Ang tanong na lang, kailan? And the more na tumatagal, the more din na tumatagal yung success na gusto mo, yung mga pangarap mo. Bakit ka matatakot na magkaroon ng sasakyan? Baka mawala. Ngayon nga, wala ka eh. So bakit ka matatakot? Ilabas mo yung potential mo, i-unleash mo yan. Kaya yan din yung pangalan ng team natin eh. Kasi dati akong takot, dati ako na mahiyain. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-unleash yung potential ko at dapat buong grupo na-unleash yung potential. Tapangan mo lang, laban mo lang. Ito pinakamalupit sa lahat. Alam mo ba kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, yung mentor natin tiwala sa atin. Imagine mo sila naniniwala sa'yo. Naniniwala na kaya mo. So bakit mo sasabihin sa sarili mong hindi mo kaya? Kaya mo yan. Kaya mo yan. 'Di ba? And ayan, hindi ko pala naisama. Sa elite executives naman, nasa mga 30 na rin po tayo na elite executives sa grupo din po natin. Ito, event po namin before. And ito yung sa McDo kasi dati wala pa tayong office. Nag-event po kami sa McDo. Hindi na po kami kasya sa McDo. Dapat dumating ka sa ganung point na pag nagbi-build tayo, ang target talaga natin, dumami ng dumami. Wag mong isipin na dapat magaling ka lang, dapat dumadami talaga. Paano magparami? Simple lang din naman magparami. Alam niyo ba, napakasimple lang din magparami kung tama yung mindset mo ng pagpaparami. Madali lang magparami. Ito lang dapat next week may tigi-isa tayo. Tigi-isa. Imagine niyo po next week 71 kung may tigi-isa lang. 'Di ba may pay-in ka? Sure ako, ang daming pay-in dito. Lalakas pa magpa-pay-in dito mga mens eh. Meron ka lang isa na maipasok dito, doble na, 140 na. Tama? Isa lang. Isa lang. Ang napakasarap nga nito kasi ang gagawin mo lang, ipapasok mo lang. Alam niyo po ba yung mentor niyo po? Si Mentor Ikay, sobrang sobrang prepared, napakagaling po ng mentor natin. Kasi imagine niyo 1 month before, in-invite na niya po ako. 1 month before pa. Bago pa lang pumasok ang September, first week yata yon, na-invite na po ako ni Mentor Ikay. Ibig sabihin po, yung plano ng mentor natin, more than a month, prepared na. Hindi ikaw yung maghahanap ng speaker, hindi ikaw yung hindi ikaw yung
magi-schedule, hindi nga ikaw yung nag-start ng Zoom eh. Tama ba? Kaya pasalamatan natin yung mga mentor na may plano para sa atin. Ang gagawin na lang natin, papasok na lang tayo, makikinig na lang tayo, and kukunin yung mga bagay na makakatulong sa atin. Asahan natin yun mga mens, ano? Na dapat next time may kasama ka. Dapat next time meron kang kasama sa grupo mo. Yung isa mo kailangan magkaroon din ng tigi-isa at dalawa hanggang sa dumami ng dumami ng dumami ng dumami. And dito kahit gaano karami po tayong pay-in kasi, hindi kasi siya yung magiging sukatan eh. Ang sukatan pa rin yung dami ng tao na active. Yes, marami tayong pay-in pero our goal is to make them active. Ang kailangan natin para magawa natin yon is mag-plug in sila sa system. At ang system, ito yun. Sistema po ito ha. Yung team day, yung habit, sistema po siya. Darating sa point, ikaw naman yung magpapaganito. Hindi lang yung mentor. Sabi natin, ay yung mentor ko naman meron namang activity. Hindi. Ang mindset mo, dapat ikaw yung manguna. Alam niyo po ang mindset ng mga mentors, dapat may sumunod sa amin na magpa-team day din, na magpa-gather din, para hindi na lang kami, pati mga members. Kasi yun yung process, maduduplicate tayo doon. Duplication is the name of the game. The more na marami kang katulad, the more na mas itataas ka, mas tataas ka para sa team. So your target is to duplicate your mentor. Duplicate mo siya. Kahit kung ano man yung ginagawa niya, kaya mo rin yun. Okay? Sundan mo lang. Ito, mindset ko rin dati. Sa team, ano pa lang po ito ha, Team Limitless. Kasi kami po ay under Team Limitless kay Mentor RJ. Lagi kong sinasabi sa team, dapat tayo yung pinakamalaki sa team ng Limitless. As a leader, you are the channel of the vision. Ikaw yung nakakita ng mangyayari. So sabi ko lang lagi, tayo pinakamalaking grupo sa Team Limitless. Pag nag-gather Team Limitless, dapat majority from team natin. Okay? Good news mga mens. Hindi naman tayo yung pinakamalaki. Hindi naman tayo pero we are always claiming na tayo pinakamalaki. Pagka nag-gathering po kami, lagi ko sinasabi we are the best team sa IM Worldwide. 'Di ba? We are the best team. Malaki tayo, marami tayo, ganito ganyan. Number 1 team tayo. O kahit may mas malalaking grupo sa atin. Tama? Kasi hindi naman yun yung basihan eh. Lahat tayo best team. Baka mamaya isip natin, meron kasing second, meron kasing third. Hindi. Dapat sa'yo pa lang, ang mindset mo, yung grupo mo yung best. Nasa magandang grupo ka. Lalo yung mga bago, napakaswerte nyo nga po eh. Si Mentor EK po yung mentor nyo. 'Di ba? Napakaswerte natin sa mentor natin. Yung iba nakasabayan po ng mentor natin, wala na. Yung iba nakasabayan ng mentor natin, nag-invite, tapos pinabayaan na. Tayo hindi, tuloy-tuloy po yung pagtulong sa atin ng mentor natin kahit nasaan pa. Walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon. Yung mentors natin palaging nandyan. Paano hindi ka magiging grateful? Tama po? At patuloy pa nang ini-improve, patuloy pa na ginagalingan para sa atin, para meron tayong kokopyahin. Ayan. Ito naman po yung online natin this year lang pala to. Nasa mga around 300. Pero ito po ay event. Online event. Nasa mga around 300 tayo. So marami na din, ano? Ayan. Ay, 200 pala, sorry. 200. Pero good news mga mens kasi ngayon, almost every week kasi kami nag-gather. Ang weekly namin na active is 140 na. 140, 150. 'Di ba? Hindi naman tayo top mentor, hindi naman tayo nauna. 'Di ba? Pero as I've said, ang mindset lang talaga po namin, magkaroon ka next week. May kasama ka next week. Huwag kang pumayag kasi, pumapayag ka kasi. Hindi kami, ayaw kong pumayag. Tapos kapag sa amin po sa team, nako, every time, reminder, kailangang mag-open ng camera. Opo, hindi man lahat mag-o-open, pero karamihan mag-o-open yan. Kaya naman pala, lalo na sa picture, mamaya makikita natin, tingnan nyo po, ang dami niyan.
na naka-open ang camera. Pero bakit habang nagte-training ko konti? 'Di ba? So, commit mo lang yung sarili mo na makapag-open ka ng camera, na makipakinig, 'di ba? Lalo na kung kaya naman. If not available, edi okay lang. Pero naka-mindset kasi kami ng ganyan. Okay, hindi lahat mag-o-open. Pero what if mas marami? Kasi mas may chance yun eh. Same sa ano po, sa event natin sa anniversary ng I Am Worldwide. Ang tanong kasi doon, ilan yung magiging under mo? Ilan yung magiging under mo? Kinompute namin yung a-attend sa grupo namin, nasa around, ilan yun? Nakalimutan ko. Mga 100 ano rin, 150, 160 sa grupo pa lang natin. So may mindset kasi tayo before eh. Ang mindset ko sa group, mga ments, dapat sa anniversary, marami tayo. At hindi lang basta marami. Ang mindset namin sa grupo namin, dapat 1,000 tayo. Grabe no, pangarap natin mag 1,000 sa Araneta. Pang team blast yun, pang higher teams yun. Pero yun yung pangarap natin. Madali lang din yun. Alam niyo kung gaano kadali? Kailangan lang may tig sa 10 kada isang member. May kasama ka lang na 10, isama mo yung buong family mo, kaya na nating mag 1,000. Paano kung hindi mag 1,000, 500 lang? Eh di okay pa din. Paano kung 300 lang? Okay pa din. Paano kung 100 lang? Okay pa din, hindi ka nag-iisa. Ganun po yung mindset namin. 'Di ba? Kaya lang biglang nagkamali kami ng anticipation kasi akala ko ang ticket is yung tulad dati, pero dahil meron tayong Park Sojourn ngayon, inopen siya for public. So hindi namin nagawa yung plan. Pero still imagine niyo meron tayong 160, 170 attendees. Grupo pa lang natin. Pwede na, no? Pwede na. At darating pa rin yung panahon na yung pangarap natin na sinasabi natin na kaya natin mag 1,000, magwa 1,000 din yan. Okay? Simulan natin doon. Yung i-consistent natin yung dami, i-consistent natin na dapat lahat balik rin sa pangarap, 'di ba? Ilang minutes, ilang hours na ba ako? Baka mamaya sobrang tagal na. Ganun po, mentors, ang mindset natin. And ito pinakamalupit, nag-start po again, nag-start 4,000 5 months. Ngayon, consistent po tayo, top earner ng buong company. From August 2021 until now. Yung dati nagpapapicture lang po tayo sa mga idol natin. Ngayon, katabi na po natin yung picture nila. Nakahilera na rin po yung pangalan natin. Nakahilera na rin po yung picture natin. Ito nung panahon ng August 2021, this was my first time na makapasok sa top. Sabi ko, grabe, out of hundreds of thousands of members, posible pala talaga. Posible pala talaga tayong makasama sa top. So tuwang-tuwa ako that time. Tapos sabi ni Mentor Aryan sa akin, congratulations, kasama ka na sa top. Huwag ka lang papayag na mawala ka dyan. Ang sabi ko kay Mentor, nasa isip ko, no, Mens, pwede ba mag-celebrate muna? Kasi syempre, ang hirap-hirap niyan. Pero nag-yes pa rin naman tayo. Kaya every month, ang target natin, makasama tayo sa top. And true enough, pagka tinarget mo talaga yan, makakasama kayo. Oh, from August 2021 until today. Ang nakatatak lang po sa isip natin, ang nakatatak lang po sa atin, mindset natin, every month dapat kasama tayo. Every month. Not for ourselves, hindi po talaga para sa atin yan, pero para sa grupo kasi tayo yung tinitingala, tayo ang tinitingnan ng buong grupo natin pababa. Kaya hindi pwedeng hindi tayo makasama dyan. Okay? And syempre last is our family. 'Di ba, na kung hindi dahil sa I Am Worldwide, hindi po natin sila makakasama. Kasi ako seaman, yung kuya ko seaman. Parehas kaming seaman, pagka ang isa nasa barko, yung isa nasa bakasyon. So hindi kami nakukumpleto. Pero right now, ano na po kami, no? Buo na yung pamilya, and yung kuya ko nagbabarko pa, pero soon magiging full-time na din sa IAM. 'Di ba? Malapit na rin. Mas malaki yung isa-sacrifice niya kasi mataas na yung position niya, mas mataas pa sa akin, pero still nakikita niya na bakit pa ako magbabarko kung kaya namang kitain. At ngayon, alam niyo po, ngayon yung kinikita niya
or yung kinikita ko mas malaki pa sa kinikita niya. So paano hindi siya magpo-full time, tama ba? Paano hindi niya pipiliin yung pag-a-IM Worldwide kung mas malaki pala yung naghihintay sa kanyang future dito. Dadaanan niya lang talaga yung process. Okay? At ito yung pinaka-gift sa ano natin dito sa IAM. Okay? Yung promise ng company na time and financial freedom, yun yung mararanasan natin ilang taon, 5 to 10 years. Hintayin mo yun. Dapat tumagal ka ng ganun katagal para malaman mo kung ano yung sinasabi natin. Okay po? Kailangan tumagal tayo ng ganyang katagal. Ngayon, 4 years na. Kala ko dati, nung first year ko, parang wala pa no? Pero nung ngayon, 4th year na natin, posible pala talaga. At next time, mas malaki pa yung naghihintay. At hindi na kami makapag-intay na dapat ikaw naman yung next. Okay? Meron lang po akong i-share sa inyong verse, yung Matthew 9:29. Yun kasi yung verse ng group natin. Nakalagay po doon, because of your faith, it will happen. Because of your faith, it will happen. Kung ano man yung pinapangarap mo, gusto mong mangyari, basta naniniwala ka sa Kanya, mangyayari at mangyayari yan. Huwag mong gawin to mag-isa. Kasama mo si Lord, kasama natin ang Panginoon natin, kasama mo buong grupo natin. Kasama mo yung mga tao na mai-invite mo pa lang. Kasama mo sila sa success, sa journey mo sa IM, sa journey mo dito, sa success na mararating nyo. And lahat ng mga hirap, lahat ng mga pagod, magiging kwento na lang. 'Di ba? Magiging memories na kung bakit narating mo yung isang bagay dahil sa mga sacrifices, dahil sa mga naranasan mo. So yun lamang po. Thank you very much po. And I hope meron tayong nakuha, nakapag-share po tayo and may mga natutunan po sa sharing po natin for today. My name is Giancarlo Signo and I am Worldwide. Thank you po. At least tatlong question, pero unahan ko na yung isa. Kasi sobrang excited ako na itanong to kasi nandun din tayo sa part ng building, no? Amazing morning, Mentor Giancarlo. Thank you so much for your sharing. No? Sobrang nakakin-per po. Ang question ko lang po, Mens, ano po yung mindset nyo, Mens, nung ginusto nyo na mag-start, mag-build ng team, then ano po yung mga activities nyo, and ano po yung treatment sa mga, especially sa core leaders para mapagalaw po natin sila. Ano po yung binigay nyong mindset din po sa kanila? Yun po, Mentor John. Ayun, thank you very much. Ang ganda ng question po ni Mentor Mark. Bale, kapag ka nagbi-build ng team, sa pagbi-build kasi ng team, ayun nga, dapat ikaw talaga yung pinakauna, no? And mindset ko talaga from 2018 yata yun. Nasampal kasi tayo ng katotohanan. Okay, kasi dati po, meron pa kasi na franchise, no? May mga franchise tayo before, pero right now, tayo, sa health and wellness tayo nakapokus. Dati sabi ko, gusto ko mag-franchise. Ang sagot sa akin ni Mentor Aryan, saan ka nakakita ng top mentor sa IM na nag-franchise? Sige nga, ubos oras mo dyan, hindi ka makakabuild dyan. Sabi mo, gusto mo mag-for good, gusto mo na malaking income. Hindi mo yan makukuha sa ganyan. So sabi ko, aray, mali pala yung plano. Kailangan pala talaga malaki yung grupo. So, dapat tayong lahat, ang thinking natin, this is a network marketing. So, kailangan meron kang organization talaga. Hindi pwedeng hindi. Yes, you can earn big if you will have just for you, give me 5. Pero, hindi kasi siya natatapos dun eh. Dapat yung mga member mo, mag-just for you, mag-give me 5 din. Tama? So, yun yung ginagawa natin. Kailangan, hindi lang ikaw. Pati yung buong grupo mo. At ang target ko nga, mas magaling pa yung grupo ko eh. At totoo po, no, mas magagaling po sila. Yung bonus ko, kukunti pa lang. Pero yung mga members natin, meron na doon na ang dami na rin nilang mga just for you, give me 5. So lahat kumikita. Lahat masaya. Ang member, meron pa ba ditong hindi kumikita? Natutunan ko to kay Eric Worre. Sabi ni Eric Worre, if your downline will not earn at least $1 or 1 peso sa loob ng 6 months, the chances of being inactive or the
percent na magko-quit siya is 79% ang quitting rate niya. Pero once na kumita yan kahit piso, yung retention rate niya or yung quitting rate niya bumababa ng 29%. Bumababa siya. So ibig sabihin, ang kailangan lang pala natin gawin, wala tayong ibang kailangan gawin kundi dapat kumita yung mga napapa-join natin. Gusto mo maging active sila, kailangan nilang kumita. Tulungan mo sila paano sila kikita. Yun ang pinakaunang naging mindset. And the more na kumita kasi tayo, the more na na-excite tayo eh. So ganun po siya. Ngayon, ang next question is paano naman yung treatment sa mga core leaders? Una sa lahat po, no, kapag ikaw po ay may mga core leader, yung core leader naman, di naman kailangan na magaling ka agad. Ang core leader, kailangan mong piliin based on willingness to do the business, and then pwede mong idagdag yung fast learner. Yan. And then, last is yung hungriness nila. Yung gutom sa resulta. Gustong maging successful. So yung tatlong yun, willing to learn, fast learner, or willing to do, willing to commit, fast learner, and hungry. Ngayon, ang pinaka-importante sa lahat, yung willingness. Minsan kasi hindi fast learner, minsan kasi hindi pa gutom. So yun ang kailangan mo lang muna kung nag-i-start ka pa lang yung willingness. Ngayon, kung meron ka na naman na matibay, nakita mo na yung ganong trait, bakit naman nila gagawin to? Simple lang. If alam nila kung ano yung responsibility as a core leader. There is a benefit kasi kapag ikaw ay core leader. Ang benefit ng core leader, wala kang choice, ikaw ang next. Tama. Halimbawa, diamond. Let's say na lang po target kasi natin talaga diamond. Alam niyo po mga mens, ngayon pa lang, kiniklaim natin diamond na tayo. Kasi yung mentor namin diamond na. Si Mentor Dave diamond na. Core din ako. Anong ibig sabihin? O di ako na yung next diamond. Wala akong choice. Tama po? Nagagets niyo yung point ko? Tayo yung next sa resulta ng mga mentor natin, lalo na kung ikaw yung core leader. That will be your position. Ikaw yung mauunang magka-resulta, wala kang choice. Tama? Kasama ka sa mga exclusive meeting, 'di ba? Mas advanced yung learning mo compared sa mga members natin kasi core leader ka eh. Yun yung mga benefit. Ngayon, may responsibility tayo. O dapat tayo ang magtayo ng grupo, tayo ang maging pundasyon ng grupo. Dapat tayo pinaka-active, tayo yung pinaka-nagsusupport, tayo yung palaging present, 'di ba? So, ganun natin siya binibigyan ng value. Ang pagiging core leader, hindi lang siya basta kasama sa pangalan na core leader ako. Hindi po. Ang pagiging isang core leader, dapat nasa puso po talaga natin na tayo yung magiging pundasyon ng grupo na yan para tumayo, para lumaki. And ang naging benefit din po sa amin yan, yun yung mindset ko way back before eh. Sabi ko nga, dahil core leader tayo ng Team Limitless, tayo magpapalaki ng Team Limitless. Ang nangyari po, sumabog yung Limitless, dumami. Time na para mag-separate kami ng group chat. Doon pa lang kami nag-separate ng group chat after sumabog ng Limitless eh. So nangyari, sabi ni Mentor RJ, buddy, gawa ka na ng sarili mong group chat kasi sobrang dami na natin. So naggawa ko ng group chat kasama yung mga members natin. Ang maganda doon, hindi na ako naggawa from the start. Kasi may mga tao na nakatulad ko mag-isip kasi nakapasok doon sa mother team. Kaya po, nung naggawa po ako ng group chat, ang mindset ko lang din, pasabugin natin to, paramihin natin to bago kayo magawa ng group chat nyo. Sumabog din. Lumagpas din sa goal natin. Kaya ngayon, may kanya-kanya na silang group chat. Kanya-kanya na rin yung mga leaders natin right now ng team. So, kung ikaw core leader ka, yun ang dapat maging mindset mo. Ikaw yung next at ikaw yung pinaka-susuporta talaga kasi walang choice. Okay? At very blessed ka kung ikaw yung nakita ng mentor mo na maging core leader kasi ang dami naman diyang direct. Marami siyang direct, Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw yung direct niya. Pero swerte mo kasi ikaw yung binibigyan niya ng oras. Blessed natin pag binigyan tayo ng oras kasi yung oras ng mentor natin pwede pa niyang ibigay sa iba pero sa iyo binibigay.
Okay? So, ayun po, Mentor Mark. And also, if you have any questions lang po, sige po, ilagay nyo lang po dyan sa ano natin para masulit na rin po natin. Thank you so much, Mentor Jan. And yes, Mentor na agad ang sagot. Ito po next question natin, Mens, kay Mentor Lee. Ayan, coming from our wealth builder, Mother Mentor, no? Wait lang po, hanapin ko lang, Mens. Natabunan. So, kay Mentor Lee po, hello, hi, Mens. Grabe, congratulations, men. Thank you for inspiring. And paano mo minomotivate ang team mo at ano mga activities nyo po? Salamat po. God bless. Yan po Ayun. sabi ni Mentor Lee. Ito, malupit din itong mga mentor na nagtatanong, no, sa comment section natin. Mga malalaki na rin po talaga yung group. Anyways, dun po sa pag-motivate, ayun nga, it's a matter of tee-up eh. Okay? Sa pag-motivate ng team, kailangan i-edify mo talaga yung mga mentor natin, yung resulta ng mga top mentors natin. Doon po tayo, no? Third party yan. Hindi kasi tayo magaling eh. Mas magaling kasi yung mga taong nauna sa atin, mga mentor natin. Kaya sila yung ini-edify natin every time nakausap po natin yung mga members natin, mga downlines natin. Nakatingin sila sa resulta ng mas mataas sa atin. Kasi kapag tayo yung lagi, halimbawa tayo yung lagi na parang pino-point out natin na malaki na yung resulta natin, etc. sa group, iba yung dating eh. Tama po. Iba yung dating. Parang nagiging boss. Pero once na you edify the higher team, ang nagiging effect niya, mas nakikinig sila doon sa higher team, mas nakikinig sila sa'yo. Kasi parehas mo sila na nakikinig ka lang din naman. So yun po yung way natin. And then, pag-motivate, yun nga po, pag-motivate ng let's say sa achievements, ganun lang din naman eh. Hindi naman tayo makakarating talaga sa taas kung hindi mo siya sisimulan sa mababa. And on my side, ako yung tao na hindi ko tinitingnan yung laki ng resulta kaagad. Halimbawa, lahat tayo gusto natin mag-diamond. Pero possible ba sa'yo mag-diamond na kaagad? Hindi, no? You need small steps. Kailangan mag-mover ka muna. Kailangan mag-just for you ka muna. Kailangan mag-sapphire ka muna, ruby, emerald, bago ka pa mag-diamond. That's why, very important sa atin yung magkaroon ng maliliit na resulta. Huwag nating titingnan, yes, tinitingnan natin yung malaki kasi yun yung future. Pero, ang tatrabahuhin natin yung maliliit na resulta. Alin ba mas madali? Yung maging diamond kaagad or yung mas mababang, let's say mag-mover muna or just for you? Di ba mas madali yon? So, ang target natin yung mas mababa. Once na ma-achieve natin yung mas mababa, tayo, hindi naman celebrate, no? Pero syempre, congratulations. Di ba? Nagawa natin yan. Next level na tayo. Hanggang sa pataas ng pataas ng pataas. Then, on my side din, meron din po akong sineset na, na target ng lahat ng mga downlines members. Ito, pwede nyo po itong maging target. If you want to become successful, may mga kailangan kang ma-achieve. Okay? May mga standard na tinatawag. Sample, rank up. Anong pinaka-standard nating rank? Right now, hindi po sapphire, no? Diamond. So, dapat kung gusto mo na maging top mentor ka, dapat maging diamond ka. Next, kailangan at least sports car achiever ka. Checkan po natin. Next, kailangan maging incentive achiever ka. Next, kailangan maging milyonaryo ka. And bonus natin pag naging top mover tayo. Yung 5 yon, yun yung target natin. Hindi man agad-agad yung 5, pero gawin mo yung way para yung mga small steps para ma-achieve mo yung 5 na sinabi ko. Kaya sabi ko nga, kulang pa rin ako, hindi pa rin ako yung mentor na talagang masasabi mo na kompleto. Hindi eh. Hindi pa natin na-achieve yung diamond. Tama po. Meron pang idadagdag, di ba? House and lot. Oh, di ba? Ang daming dinadagdag dyan. Okay. Pero yun po mga mens. Start tayo sa maliit. Activity sa team. Sa activity sa team, normal lang din naman katulad ng ganito. Ang pagkakaiba lang siguro mga mentors is I give value. I give value sa activity. I say to all our members na importante to. Kasi yung iba taken for granted niya yung ganitong activity. Akala nila kapag ka
mentoring, sayang oras. Instead na hahataw na lang ako, ano na lang, mag-a-attend pa ng training. So parang sayang oras. Pero alam niyo po, kaya ka titibay dito, kaya mo masasagot yung mga objections ng client mo dahil din naman sa training eh. Tama? Laging sinasabi ng mga mentors, kailangan nating umattend. Totoo po yun. Attend talaga tayo. And then, very vocal lang din tayo sa sa ginagawa natin for the team. Not not to ano bang term doon? Yung parang magmalasakit sila sa atin sa ginagawa natin. Hindi naman. Pino-point out lang talaga natin na kaya natin 'to ginagawa is para sa grupo din, para sa iyo din. Yung team day natin, hindi ito para sa Team Eagle, hindi kay Mentor Ikay, hindi para sa mga core leaders, para 'to sa iyo na nagsisimula. Para 'to sa iyo na nagsisimula. Kasi once na nagsisimula ka pa lang, wala ka pang grupo, wala ka pang mementoran, wala ka pa ring alam for sure. Konti pa lang din. Kaya ang gagawin mo lang, ipapasok mo lang. Leverage ka, natututo ka, tapos lumalaki grupo mo. So yun po yung mindset natin. So activity-wise, ang ginagawa din natin, duplication, no? Kailangan natin ma-duplicate to. I think meron naman talaga, no, ang mga core leaders ng Eagles ay meron na rin pong sariling team day. Ngayon, ang goal ng mga sub-team, magkaroon din yung sub-team nila hanggang sa tawag dyan, pababa ng pababa. Okay? So, ganun po. Ganun yung way natin. Pinapasa lang din natin kung ano yung ginagawa natin. Kung ano yung activity. And then, kung kaya mo pong iplano for the whole month, iplano mo na. For the whole month. Lahat ng gagawin. Para, o kaya, sa higher team, sa akin, ang ginawa ko, gumawa na ako ng schedule ng buong team sa buong buwan. Tapos nakita na ng mga leaders, o sige, kayo na bahala dyan mag-arrange yung idadagdag nyo para sa team nyo. Tama? Ang mahalaga lang, nakaschedule na yung sa atin. Ngayon, pagka tinanong ko po kayo kung ano yung activity, eto na. Okay? Bakit wala ka? Ito, nakasulat na sa activity natin. So, kailangan po ganun. Meron siyang specific na. So, maganda may plano na talaga for the whole month. Hindi na manghuhula po yung mga members. Ang gagawin na lang natin, papasok na lang tayo. Okay? So, yun po. And then siguro dagdag na lang din natin yung kay Mentor Joyce. Ito, parehas kasi, no? Ano activities mo nung solo ka pa? Ito po. Nung solo pa, mens, DR talaga. After mong makapag-DR, ayan, after mo pong makapag-DR, kailangan yung DR mo natuturuan mo. Whether yan po ay from the team, kasama mo sa grupo mo, or ikaw mismo yung nagtuturo. So, naranasan ko yan noong 2020. Meron po akong pay-in. Kwento ko na lang din to. Ang ganda ng kwento na to eh. Meron akong pay-in po na anong nangyari, nag-inquire siya sa page. Tapos, nagtanong siya saan yung office. Ang sagot ko sa kanya, packages. O, di ba, nagtatanong pa lang ng opportunity, package na agad ang naisagot ko. Nagkamali ako ng send. Pero sinend ko pa rin yung office ng address, yung address ng office. Ngayon, 6 PM, nag-message. Sabi niya, sir, nandito na ako. Ako naman, nasa condo pa, hindi pa ako nakakaligo. Sabi ko, on the way na po ako. Pagdating ko po sa opisina, umattend siya ng IBP, pero parang nakulangan ako. So, in-IBP ko ulit. Ang masaklap pa niyan, inuubo po ako. Sabi ko na lang sa kanya, alam niyo po, mas malala po ito kahapon. Nag-barley lang po talaga ako. Gumulan sana ako sa kwento ko. Pasensya na, no? Marami akong kwento eh. Ganun talaga pagka marami kang experience, marami kang kukwento. Ngayon po, nangyari, meron akong downline na copper na gusto lang mag-take ng product. Tapos nung sabi ko mag-training, sabi niya, Mets, may pasok pa kasi ako bukas. Alam niyo po sagot ko sa kanya? Okay yun, Mens, bukas pa naman yung pasok mo, mag-training muna tayo. So, hinila ko. Hinihila ko talaga sa training. Kasi bukas pa naman yung gagawin niya eh. Alam niyo po yung copper na yon, may pina-join din na copper. Tapos, nag-upgrade sila into gold. Tapos, na-invite po nila si Mentor Denny. Kilala niyo si Mentor Denny po? Yung ni Mentor RJ right now, wife.
Opo, si Mentor Denny, kung hindi dahil dun sa dalawang copper na yon, hindi siya mag-emerald. Walang malaking grupo right now. Wala. Sa kanya nag-start. Alam mo yon, yung tipong yung inaasahan mong magaling, baka akala mo si copper lang yan eh. Baka kasi akala mo ano lang yan eh. Maliit na package lang. Hindi mo pala alam, yan pala may malaking connections. Yan pala yung magpapasabog ng grupo mo. Hindi mo alam until sinubukan mo siya. So, ganun po nung nagsisimula tayo. And may nakita rin ako paano magpa-rank up, paano nagra-rank up. Yun po, pinapakita lang natin yung kung ano yung benefit ng rank up and bakit mo kailangan mag-rank up. So, detailed presentation sa team and then nakikita rin naman yung kakayanan, no? Yung kakayanan. Let's say, mabilis kasi magpa-rank up pagka puro mga Jade, no? Tama po? So, yun. Pero kung hindi naman, meron din kaming ganito mga mens. Mga nagra-rank up kasi sa amin, mga full-time. Ang rank up namin last month ay parang 7. Tama? Ay, hindi. Wait lang po . Siyam ang rank up namin, puro full-time. Noong August. So, hindi siya yung tipong dahil lang nag-Jade, ganyan, hindi po. So, mga hinog na. Dahil po palagi nagte-training, palaging sumasama sa group natin, 1 taon, 2 taon na nag full-time bago ma-achieve. So, mga men, prepared sila for that result. Kailangan maging prepare ka para sa resulta ng mga members mo. So, wag mo asahan 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Tiyagaan lang. Tiyagaan lang. Hanggang sa ma-achieve na rin nila. Tayo na rin kasi magsasawa kapag wala tayong resulta. Tama ba? Sino po yung mga gigil na dito magkaroon ng resulta? Mag-rank up, magkasasakyan. Alam mo, ikaw na lang yung hinihintay. Tama. Ikaw na lang hinihintay. Ang target namin, kailangan lahat ng full-time or kailangan lahat may resulta. Yung pagiging full-time, necessary po yun ha. Sa lahat ng mga part-time. Gusto mo mas malaki resulta, kailangan mag-full-time ka. And yun din yung ginagawa natin sa team natin, kailangan full-time. So kaya yun, ilan na kami sa condo, parang 40 yata. Maliit pa naman, pero kahit papaano meron na tayong nasimulan. And then, yung mga nandun, mas tumitibay kasi because of the environment. The more na marami kang mapakondo, the more na, or condo or kung saan man, no, na hub, okay? The more na mas marami kang mga full-timers na nasa environment natin, the more na darating sa point na talagang lalaki at lalaki yung network mo. May hinog kasi yan, may hinog. Ilang taon? Depende. Depende sa kanila. Ikaw, pwede ka mag-set ng ng vision. Ako, ang set ko sa kanila 1 to 2 years from now, tigi-isa na tayo ng sasakyan. Yun po yung ko. Yun yung mindset ko sa kanila. Alam niyo mga mins. 1 to 2 years from now, lahat tayo nakasasakyan. Ngayon, kalahati ng nasa condo, halos lahat may sasakyan. Yung lahat ng mga car achiever, lahat yun lahat ng nanggaling sa full-time. Iilan lang yung hindi, 2 lang yata yung hindi full-time. Kaya nakikita nila na totoo yung sinasabi natin. Oo nga no, dati kape-kape lang, dati sabay-sabay lang kami kay mentor. Ngayon may kanya-kanya na kaming sasakyan. Alam niyo po 'yon? Dati hati-hati pa tayo sa pansit canton. O ngayon na, laksa na, 'di ba? Masarap na. 'Di ba? Kailangan nakikita kasi nila sa sarili nila yung changes. And yung sinabi mo mangyari. Sinabi ko 'yon 1 year ago. Nasabi ko 1 to 2 years from now, tiis ka lang 1 to 2 years, magkakasasakyan ka, magra-rank up ka din. O nagtiis. Sige nga means 1 year pa. O after 1 year, edi meron na siya. Next naman. Then wag mong puputulin. Ang dami ko pong then. Wag mong puputulin yung sistema na yon. Kailangan may mag-next na mag-next. Sinabi ko to kay Mentor Mike. Nandito si Mentor Mike. No? Idol ko rin kasi sila. And then, yun nga, nagkwentuhan kami nung nakaraan. Sabi ko, meron akong sistema sa team wherein dapat ang mindset ng bawat isa, number 1, I am next.
Number 2, who's next? And then number 3, what's next? I am next, meaning kung ikaw ngayon, kung may resulta yung mentor mo, dapat ikaw yung sumunod sa kanya. Kung ano man yung resulta na nakukuha niya, dapat ikaw yung sumunod sa kanya. Walang ibang paraan. Ikaw talaga. Pag na-achieve mo na, dapat may sumunod sa'yo. Hindi ka titigil na dapat ikaw lang. Ay, na-achieve ko na yung first car ko, okay na, magbabayad muna ako ng bills. Hataw muna ako ng ganito, ganyan. Unahin ko yung bills. Hindi. Kailangan kasabay ng pagbabayad po natin ng bills is napapahataw natin or may sumusunod sa atin. May sumusunod sa atin. Kaya sino yung susunod sa'yo? Kung may core leader ka, sila yung susunod sa'yo. Huwag ka na maghanap, sila yung susunod. Or kung gusto mo maghanap, pwede naman. Pero ganun po siya. Next, pag nagawa na yon, pag may sumunod sa'yo, what's next? Ano yung next level mo? Naging rank up ka, nag-sapphire ka, anong next? Hindi kailangan natin mag-group eh. Nagka-first car ka, anong next? Hindi kailangan natin magka-sports car. Hanggang sa marating natin yung binanggit natin na resulta kanina. Diamond, 1 million, our millionaire circle, sports car, top mover, incentive, and then house and lot. Ayun, yun yung mga malalaki na talaga eh. So doon mo lang sundan yung pattern para di ka maligaw. Kaya check mo yung sarili mo ngayon, check mo yung e-wallet mo ngayon. 'Di ba? Nasaan na ba? Nasaan na ba ako? Anong parte ko na? Pero bigyan mo lang siya talaga ng ilang years. Kung hindi mo kaya yung 5 years commitment, baka 2 years kaya mo. O, bigyan mo ng 2 years commitment yung sarili natin. 2 years lang. Sa 2 years na yun, huwag kang pumayag na walang mangyari. Magugulat ka. The day, ano ngayon? September 30, 2025, ano kaya yung resulta meron ka? Yun yung nakaka-excite. Diba? So, yun po, yung mga sagot po natin sa mga question na naano natin kanina. No? Baka meron pa po. Ment, ito siguro last question na. Ang galing, ang ganda ng lahat ng sinabi mo. Ito, Ment, from Mentor Michael Maglinaw. Hi, Ments. Amazing morning. Thank you so much sa napaka-inspiring na journey. Ask ko lang po, paano po yung mismong pag-market mas especially sa mga seafarers din? Kasi parehas po kayong seafarer. Okay. Alam niyo po, seafarer ako pero halos lahat ng mga napapajoy, hindi seafarer. Hindi po ako malakas sa seaman. Ang malakas sa amin is si Mentor Dave kasi yung mga schoolmates namin, yun yung napajoy niya. Pero yung totally naggaling outside sa amin, sa community namin, wala kami napapajoin masyado. Wala po kami napapajoin. Pero, realizations, yun yung palagi naming sinasabi. Opo. Ngayon, Mentor Mike, ako for me, no, hindi ko pa siya pinagfo-focusan. Sabi nila, no, focus on your natural market. Yes, totoo po 'yan. Totoo naman 'yan. Kaya lang on our side po, hindi siya naging effective na doon pumunta yung grupo, hindi. Ang pinuntahan ng grupo namin iba. So, mga tita, ganyan, or kabataan, doon pumunta yung namin, yung group namin. Wherein hindi ko rin naman siya masisisi kasi syempre ganda ng product, compensation plan, lahat nagugustuhan. Kaya for me, hindi na tayo kailangan mamili. Hindi na tayo kailangan mamili. Sa market ng seaman, may pera po sila. Kung gusto niyo pong mag-market sa seaman, kailangan nasa barko. Sikreto yan. Oo, kailangan nasa barko. Ako napa-join ako dahil nasa barko ako. Kung nasa lupa po ako, wala akong iintindihin kundi bakasyon ko lang. Yung fina-follow up ko, taon na ang bilang, 4-5 taon na. Until now, sumasakay sila. Sabi nila, pagkabalik nila sa kanila gagawin. Ngayon, hindi ko na naman makontak. Pag nasa barko, ang usapan namin, maganda nga talaga yan. Magne-negosyo, gano'n. So, tinutuloy-tuloy ko lang talaga yung follow-up. Kasi kakilala ko rin talaga sila. Pero yung sa mga seaman na hindi kami ma-market ng ganyan. Hindi pa po. Darating siguro tayo sa na yan, sa time na yan. Ganun na ganun din, Mens. Opo. Ang seaman kasi may pride. Sa totoo lang. Ang seaman ma-pride yan. Kasi kapag nga seaman, malaki nga daw po ang sahod. Kaya parang iniisip, tapos libre pa lahat. Libre pagkain, libre nga medical eh. So lahat libre. Kaya parang pakiramdam mataas.
Tapos may positioning pa, may ranggo pa na tinitingnan sa barko. Kaya medyo ma-pride talaga. Pero ayun nga, may mga tao na mag-yes din naman sa atin. Same concept na lang din siya for me. Same concept na lang din siya sa any profession. Wala namang may advantage, disadvantage dito. Lahat tayo may kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang weaknesses. So, depende na lang kung ano yung matatouch mo. Kung sino yung mga tao na ma-sharean mo. Okay? Meron dito tambay, naging successful. Meron dito na empleyado, naging successful. Meron dito estudyante, naging successful. Meron dito senior, naging successful. Lahat eh. So kahit saan tayo tumakbo na market, okay lang. Kahit saan tayo tumakbo ng market, okay lang. That is for me, no? Pero if you are targeting other, let's say you want to focus, pwede mo naman siyang i-focus. Pero for me nga, hindi ako nakadepende sa kung ano yung background ko. Hindi ako nakadepende sa kung ano yung kakayanan ko. Nakadepende ako sa magiging future nating lahat. Doon ako nakatingin sa mga magiging future nating lahat. Kaya kahit meron po sa amin na let's say mayaman, di ba? Meron kasi dyan may encounter mo talaga, may ang yayaman, ang lalaki ng negosyo. Sabi ko, okay lang, ikaw naman yung may kailangan ng negosyo ko eh. Ikaw naman yung may kailangan ng product ko eh. Bakit hindi ako magiging confident sa i-share ko sa'yo? Naranasan ko din kasi yan yung tipong parang merong mas mataas kasi sa akin na parang minaliit tayo. Hindi naman in term na, may ganun talaga. Sobrang extreme yung mga pwede mong maranasan dito na dahil may ganun silang ano sa buhay, parang ano ka na lang, parang tawag doon, yun nga, minamata. May ganun, may naranasan akong ganun na minata tayo na parang, hindi, networking lang naman yan eh. Networker ka lang naman. Ako, ganito ako. Parang may ganun. Pero sa atin, ang kagandahan, pagka naintindihan mo talaga ang negosyo natin, lagi mong iisipin, hindi ikaw yung may kailangan sa kanila. Hindi ikaw. Sila yung may kailangan sa atin. Lalo na kapag nabulunan na, 'di ba? Kapag ka sumama na yung pakiramdam mo, 'di ba? Ito na, barley na talaga 'yan. Pero ano lang, no? Kidding aside, din nga. Always think na that you are sharing not because you need them to join you, but because they need to join on you. Ikaw yung sasalihan nila. Okay? And di sila ito pa, bonus na lang din, mga ments. Kahit gaano kaganda yung company natin, kahit gaano yung compensation plan natin, hindi nagjo-join yung tao dahil lang doon. Nagjo-join sila dahil sa'yo. So make it sure na ready tayo para sa kanila. Ready tayong sagutin yung questions nila, ready tayong tumulong sa kanila, ready tayo na pagkatiwalaan nila. Kasi hindi sila nagjo-join lang sa company, nagjo-join sila dahil sa iyo. So, yun lang po, mentor. Ayun, amazing morning. Thank you, Mentor Carlos. Tapos, Mens, okay lang po, pahabol lang. Last question lang po. Mens, question lang po. Nag-ads po ba kayo, Mens? And ilan po yung nag-ads sa inyo? Ganun po. Ayun. Yung Facebook ads po, mentor, that is a tool. We need to maximize. So, hindi na po question kung ikaw po ay hindi na po question kung mag-ads ka or hindi, kailangan siya. If you want na mas maging malaki yung market mo, kailangan mo talaga mag-ads. Make it sure na meron ka po na ads. Ngayon, sa akin, on my part po, ay hindi naman kailangan na sobrang laki ng ads kaagad-agad. Pwede naman yan na dahan-dahan. Depende sa sitwasyon mo. On my side, nasa 200, 300, pwede na yung budget. Oo, may mga nakakausap na rin ako dyan. And yun nga, tool lang naman siya. Hindi naman porket naka-ads tayo, automatic pay-in na. 'Di ba? So, ang mangyayari lang po mga mens, once na meron kang kausap, tip lang din, pag meron kang kausap, focus mo lang yung sarili mo sa kausap mo. Wala lang iba. Take one client at a time. Pagka pinaya din ka ng kausapin mo siya, kausapin mo talaga siya ng buong buo. 'Di ba? Bigyan mo siya ng schedule, bigyan mo siya ng oras, bigyan mo siya ng interest para makuha mo yung
ano niya, lahat yung loob niya. Ngayon, mentors, on our case naman, may mga nag-a-ads, meron din naman na ginagamit yung mga market nila, mga new blood, mga bago. Kung ayaw mong gumastos, di ba? Kung namamahalan ka sa ads, dapat talaga war market. Yun naman ang mindset namin sa mga bago. Bakit ka pa maghahanap ng mga FB ads? Bakit mo paaralin yan kung meron ka namang natural market or nandiyan na sa tabi mo yung nangangailangan ng barley? Okay, meron akong ganyang encounter, may DR ako sa Cebu right now. Ang reason niya, pag nag-join siya, kaya siya magjo-join kasi may mga nakaabang na gustong umorder na sa kanya. Imaginein mo 'yon, hindi pa member. Hindi pa member, may gusto nang umorder sa kanya. At hinahanap na sa kanya, sabi niya, nasaan na yung order sa kanya? Sabi niya, grabe, ito na talaga yung sign para mag-join na ako. O di magjo-join na siya. Wala na siyang ibang market na hinahanap pa, kundi yung mga kakilala na lang din niya. So, yun po ha, sa mga bagong joiners po natin. Sa mga bago, baka may mga bago po dito. Hindi mo kailangan maghanap ng ng mga clients mo. Ang kliyente mo, makakilala mo. Ang question, paano mo sila i-invitein? Paano mo ipapaliwanag sa kanila yung negosyo? Paano mo sila i-excite? Kaya ito yung basic ng negosyo eh. Yun yung basic. Kailangan matutunan mo mag-invite, mag-present, mag-close, mag-follow up. Tama? Kailangan mo siyang gawin kasi yun yung basic na dapat gawin. At pag nagawa mo siya, duplicate yan, pababa. Kaya silang ginagawa nila, yung mga kakilala nila. Kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala. Magkakaiba ng kakilala. 'Di ba? Di sumasabog siya. Tama. Actually, ganun yung idea ni na Mentor Dave. Ngayon nga, nakita niyo ba yung post ni Mentor Dave nung nakaraan? 53 jades and counting. Sabi ko, grabe ka naman. Bang klase ka naman magpa-jade. 53 isang buwan. Hit na naman yung diamond. Ko, diba? Power ba, mamis? Na-excite ka ba sa ganun? Na-excite din ako eh. Darating ang time kami din. Diba? Ma-achieve din natin yan. Dati ang usapan lang namin, 1 million. Pagka naka 1 million sales kami sa isang buwan. Ngayon ang usapan na 10 million sales na per month. So next time, 100 million sales na. No? Tama po. So, lumayo na naman ako sa topic. So yan po, Mensa. Sa ads, may mga tao na inaano namin yung ads. Nire-recommend naman namin talaga yung ads na gawin din talaga. Kasi nga, kung hindi ka gagawa ng ads, mahuhuli ka. Pero kung bago ka pa lang, wag mong sayangin yung oras mo sa pag-aaral lang ng ads kung pwede ka naman kumausap ng mga kakilala mo.